Mga minamahal kong Ginoo, sandali lamang po. Hinihiling ko na huminto muna kayo sa inyong ginagawa. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay maaaring magpabago ng tuluyan sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Siguro ngayong umaga, pagdilat ng inyong mga mata, nasabi niyo rin ba sa sarili niyo? Hay, paano ko na naman ba ibabangon ang mabigat kong katawan? Naalala niyo pa ba noong nasa edad 20 o 30 anyos kayo? Iyong pakiramdam tuwing umaga na tila ba puno ng sigla ang inyong paggising at ang inyong katawan ay laging handa, isang bagay na natural noon. Pero ngayon ay parang isang malayong panaginip na lang. Higit sa lahat, ang pinakamasakit na sandali, yung oras na nakatingin sa inyo ang inyong mahal na asawa. Yung sandaling nag-aalab ang inyong puso at damdamin. Ngunit ang inyong katawan ay tila nang nalamig at walang magawa, kundi ang yumuko na lang. Hindi lang 1 o 2 beses itong nangyari, hindi po ba? Ang hiya sa sandaling iyon, ang kawalan ng lakas, at ang pakiramdam na parang nawawala na ang inyong halaga bilang isang lalaki? Alam na alam ko po ang pakiramdam na yan. Hindi po kayo nag-iisa. Pero mga Ginoo, kung iniisip nyo na ang lahat ng ito ay dahil lang sa tumatanda na kayo at balak nyo ng sumuko, pakinggan nyo po ako sa loob lamang ng 15 minuto. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay naglalaman ng sagot na hindi nahanap kahit na gumastos ng milyon-milyon sa mga ospital. At ang nakakagulat, ang sagot ay mabibili lamang sa butika sa halagang ilang piso. Magandang araw po. Ako po si Dr. Lee Ho Sun, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan sa Gangnam, Seoul, na mahigit 35 taon nang gumagamot ng mga problema sa vitalidad at sexual function. Bilang isang babaeng doktor, aaminin ko, hindi madali nung una na talakain ang mga pinakatagong hinaing ng mga lalaki. Pero dahil doon, mas naging siyentipiko at objektibo ang aking pag-aaral sa katawan ng lalaki. Sinasabi ko sa inyo nang may paninindigan ngayon, ang walang katapusang pagod, ang kawalan ng gana, at ang pagkawala ng inyong kumpiyansa bilang lalaki ay hindi dahil matanda na kayo. Hindi rin ito dahil sa katamaran o natural na proseso ng pagtanda. Ito ay isang desperadong signal ng saklolo mula sa inyong katawan. Mga Ginoo, narinig niyo na ba ang tungkol sa vitamin B12? Baka sabihin niyo, yan ba? Meron na yan sa iniinom kong multivitamin, di ba? Pero ang katotohanan ibubunyag ko ngayon ay gigulantang sa inyo. Bakit ang vitamin B12 ay direktang konektado sa inyong lakas, sigla, at kalusugan ng ugat? At bakit kahit gumagastos kayo ng libo-libo sa mga mamahaling food supplements araw-araw, ay ganito pa rin ang pakiramdam ng inyong katawan? Ipapaliwanag ko ng detalyado kung ano ang tunay na dahilan kung bakit parang butas na timba ang inyong katawan. Sa mga nanggaling na sa ospital at sinabihang, wala namang problema, kahit masama ang pakiramdam, o sa mga gumastos na sa mga hormone injections na panandalian lang ang epekto. Para sa inyo po ang kwentong ito. At ibubunyag ko ang himalang solusyon na abot kaya ng lahat sa botik. May isang pasyente ako noon. Basta narinig niyang, "Pampalakas!" Isusubo niya agad. Kumakain siya ng kung ano-anong pinatuyong insekto at uminom pa ng alak na may nakababad na ahas galing sa bundok. Ganoon siya kadesperado. Pero iyon ay napakadelikado at maling desisyon. Agad ko siyang pinatigil. Yumuko siya sa harap ko at sinabing, "Doktora, pasensya na po. Sobrang desperado lang ako. Nahihiya na ako sa mga anak ko at kapag kaharap ko ang mga kumpare ko, wala na akong boses. Pakiramdam ko kailangan ko talagang may inumin o kainin." May isa namang pasyente. Bili ng mga mamahaling supplements na nakikita niya sa TV at home shopping. Mahigit 20 tableta ang iniinom niya araw-araw. Tuwing umaga,
Nakahanay sa mesa ang makukulay na gamot at parang naging ritual na ang paglunok nito kasabay ng tubig. Pero pagdating sa akin, nagrereklamo pa rin siya. Dok, pagod na pagod pa rin ako. Mamamatay na yata ako sa hirap. Mga Ginoo, parang kwento niyo rin ba ito? Sa mga sandaling ito, siguradong marami sa inyo ang may dinadalang lihim na problema habang gising sa kalaliman ng gabi. Kung ang kwentong ito ay tumatagos sa inyong puso bilang pakikiisa, mag-iwan po ng numero sa comment section. At pakipindot na rin ang subscribe at like para patuloy ko kayong mahatiran ng mahahalagang impormasyon para sa inyong malusog na pagtanda. Sa dulo ng kwentong ito, ibubunyag ko ang isang golden combination na magpapalakas ng epekto ng simpleng tableta ng 10 hanggang 20 beses. Huwag na huwag po kayong bibitaw. Tapusin niyo po ang pakikinig. Simulan na natin ang tunay na kwento na muling magpapaningas sa apoy ng inyong buhay. Kamakailan lang, may isang pasyente akong 60 anyos na dumating sa aking klinika. Tawagin na lang natin siyang Don Roberto. Si Don Roberto ay may-ari ng isang malaking kumpanya noon kabataan niya. Kilala siya sa kanyang awtoridad at malakas na boses sa mga empleyado. Noong huli ko siyang nakita 5 taon na ang nakakaraan, napakalakas pa niya at puno ng sigla. Pero nang makita ko siya ulit sa aking klinika, halos hindi ko siya makilala. Napakapanglaw ng kanyang anyo. Nakakuba ang balikat, mabigat ang hakbang, at higit sa lahat, ang mga mata niya ay malabo, walang buhay, at hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Matagal bago siya nakapagsalita. Nanginginig ang kanyang boses nang magsimula siya. Doktora, sa totoo lang, wala nang saysay ang buhay ko. Ang pagbangon sa umaga ay parang parusa. Kahit matulog ako buong gabi, paggising ko, parang hindi ako nakatulog at binugbog ang buong katawan ko sa sakit. Tinanong ko siya ng mahinahon. Kumakain po ba kayo ng maayos? Nag-ehersisyo ba kayo? Umiling siya ng dahan-dahan. Paano ako kakain kung walang gana? Walang masarap sa panlasa ko. Pinipilit ko na lang lumunok. Ehersisyo? Bumabangon pa nga lang. Hirap na ako. Ang anak ko, napakabait. Pinibilhan ako ng mamahaling ginseng, usa, at kung ano-anong gamot tuwing magpapalit ang panahon. Pero kapag iniinom ko, parang panandalian lang ang epekto. Tapos balik na naman sa dati. Parang nagtatapon lang ako ng pera sa butas na timba. Ramdam sa boses niya ang matinding pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Ang mahal ng mga iniinom ko, pero walang epekto. Kaya tuwing nakikita ko ang anak ko, nahihiya ako at nakokonsensya. Parang tinatanong ng mga mata niya kung bakit hindi gumagana ang mga regalo niya. Kaya ngayon, tinatago ko na lang sa drawer yung mga bigay niya, hindi ko na iniinom. Tambak na doon. Puro guilt na lang ang nararamdaman ko. Ibinaba ko ang aking ballpen. Tinignan siya sa mata at sinabi ng tahimik, ngunit mariin. Don Roberto, yan lang po ba talaga? May gusto pa po ba kayong sabihin? Dito sa klinika ko, pwede niyong sabihin lahat. Ligtas po kayo dito. Nanlaki ang mata niya at nanginig. At doon, ibinuhos niya ang pinakatatagong saloobin na inilihim niya sa buong buhay niya. Kahit sa kanyang misis. Sa totoo lang, doktora, natatakot ako na baka tapos na ang pagiging lalaki ko. Si misis, minsan nakikita ko sa mata niya na umaasa pa rin siya. Pero ako, wala na talaga akong tiwala sa sarili ko. Natatakot ako sa sandaling yun. Paano kung mabigo na naman ako? Paano ko haharapin ang lungkot sa mga mata niya? Kaya ngayon, umiiwas na lang ako. Marami akong dahilan. Pagod ako, masama ang pakiramdam, maaga pa ang gising bukas. Puro iwas na lang. Pagkatapos magsalita,
Yumuko si Don Roberto. Isang lalaking matapang at matagumpay sa negosyo at pamilya, na yon ay durog na durog ang dignidad habang inaamin ang pagguho ng kanyang pagkatao. Nanikip ang dibdib ko sa sandaling iyon. Mga Ginoo, kwento lang ba ito ng ibang tao? Hindi po. Sa sandaling ito, siguradong marami sa mga Ginoong Pilipino ang may dinadalang lihim na problema habang nag-iisa sa gabi at tanging malalim na buntong hininga na lang ang nagagawa. Napuntahan na ni Don Roberto ang lahat ng magagaling na ospital. Ilang beses na rin siyang nagpaturok ng testosterone o male hormones, pero epektibo lang ito habang nasa katawan ang gamot. Pag nawala ang epekto, mas lalo siyang nadedepress at nanghihina. Sa mesa ng aking klinika, nakalatag ang mga bote ng mamahaling imported supplements na may mahihirap na pangalan. Tinignan ko ang mga ito isa-isa at sinabi ng mariin, Don Roberto, simula ngayon, itigil niyo na ang lahat ng ito. Nagulat siya. Po? Ititigil lahat? Galing pa yan sa Amerika, doktora. Ang mahal niyan. Sayang naman. Yung ginseng sa drawer marami pa. Sabi ko, Don Roberto, ang katawan niyo ngayon ay parang lupang bitak-bitak sa tagtuyot. Pero sa halip na diligin ng tubig, puro kayo pataba. Kahit gaano kamahal ang pataba, kung tuyot ang lupa, mabubuhay ba ang palay? Lalo lang malalason ang lupa sa tapang ng pataba. Hindi siya nakasagot at tulala lang man nakatingin sa akin. Binigyan ko siya ng isang napakasimpleng reseta. Reseta na halos walang gastos, kaya napatingin siya sa akin ng may pagdududa. Doktora, ito lang. Sigurado ka bang gagana ito? Mas magaling pa ito kaysa sa mga mamahaling gamot ko? Ngumiti ako at sumagot ng kalmado. Opo, ito lang. Pero kailangan niyong sundin ang eksaktong utos ko. Ito ay sikretong natutunan ko sa 35 taon ng panggagamot sa libo-libong pasyente. Hindi ito sasabihin sa inyo ng ibang ospital ng detalyado. Bakit? Dahil gusto nilang bentahan kayo ng mahal na gamot. Lumabas siya na parang hindi naniniwala. Ano kaya ang nangyari kay Don Roberto? At ano itong simpleng reseta na nagkakahalaga lang ng ilang piso na nag-ahon sa kanya mula sa kawalan ng pag-asa? Ibubunyag ko na ang lihim. Ang mga susunod na bahagi ay mas mahalaga at mas nakakagulat. Kung gusto nyong manatiling pagod, pwede nyo nang patayin ang video. Pero kung gusto nyong maramdaman ulit ang inyong kabataan at sigla, manatili kayo hanggang dulo. Ang dahilan kung bakit kampante ako sa reseta ko kay Don Roberto ay hindi lang dahil sa karanasan ko, kundi dahil sa isang guro na nakilala ko noon na nagbigay ng malaking aral sa akin. Ilang taon na ang nakalipas, dumalo ako sa isang International Anti-Aging Conference sa Boston, USA. Doon ko nakilala si Professor Kimberly Anderson, isang kilalang eksperto sa cellular nutrition. Kahit 82 anyos na siya, mas masigla pa siya kaysa sa akin habang nagle-lecture. Tinanong ko siya, Professor, ano pong sikreto niyo? Paano niyo napapanatili ang ganyang sigla? Tiningnan niya ako at nuumiti. Dr. Lee, 55 taon ko nang pinag-aaralan ang dugo at cells ng mga lalaki. Sinuri ko ang dugo ng mahigit 30,000 tao para malaman ang kaibahan ng masigla at matamlay. At may nadiskubre akong nakakagulat. Nakinig ako ng mabuti. Kadalasan, pag sinabing virility o lakas ng lalaki, iniisip natin agad ay testosterone. Mahalaga yon, oo. Pero may mas malalim na problema. Ang tanong, gutom ba ang iyong cells o nabubusog ng tama? Nagtaka ako. Gutom? Ang dami nga nilang kinakain sa panahon ngayon. Umiling ang propesor. Hindi, Dr. Lee. Kumakain tayo gamit ang bibig. Pero ang ating 60 trilyong cells, hindi nila makakain ng pagkain kung hindi ito matutunaw sa tiyan at magiging maliliit na nutrisyon.
Ang problema sa mga lalaking walang gana at lakas, sira ang proseso ng paggawa ng enerhiya sa katawan nila, lalo na paglampas ng edad 60. Ang bibig, kumakain ng masasarap, pero ang cells, namamatay sa gutom dahil sa kakulangan ng isang bagay. At sinabi niya ang mas nakakatakot. Alam mo ba kung ano pa ang masama? Maraming lalaki na nasa middle age, kapag sumasakit ang tiyan o nasisikmura, umiinom agad ng gamot sa acid o antacids na parang candy. Ang mga gamot na yan, pinapatay ang asido ng tiyan na kailangan para tunawin ang pagkain at gawing enerhiya. Sila mismo ang pumapatay sa apoy ng buhay nila. Wala akong nakitang lalaking masigla na matagal nang umiinom ng gamot sa sikmura. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tama siya. Nakatutok tayo sa kung ano ang kakainin, pero nakalimutan natin kung paano ito aabutin ng katawan. Si Don Roberto, kahit anong subo ng ginseng at gamot, hindi ito mapakinabangan ng katawan niya. Bakit? Dahil sa edad na 50 o 60, humihina na ang asido ng tiyan. Kung dati ay 100% ang lakas ng tiyan nyo, ngayon baka 30% o 20% na lang. Isipin nyo, ang katawan nyo ay isang pabrika ng enerhiya. Ang pagkain ang panggatong. Ang unang hakbang ay durugin ito ng asido ng tiyan. Dito pumapasok ang vitamin B12. Ang vitamin B12 ay nakadikit ng mahigpit sa protina ng karne at isda. Ang matapang na asido ng tiyan lang ang makakapaghiwalay sa kanila para maabsorb ng katawan. Pero dahil mahina na ang tiyan nyo, ang vitamin B12 ay hindi natatanggal. Dumadaan lang ito at nilalabas nyo rin. Sayang ang pera, sayang ang nutrisyon. Ito ang dahilan kung bakit 4 sa bawat 10 lalaking senior ay kulang sa vitamin B12. Ano ba ang ginagawa ng vitamin B12? Ito ang spark plug o mitsa ng inyong katawan. Ang pagkain ay gasolina, pero kung walang spark plug, hindi aandar ang makina. Ang pabrika ay puno ng gasolina, pero walang apoy. Kaya kahit busog kayo, pagod kayo. Kaya tanghali pa lang, inaantok na kayo. Kaya pag-uwi sa bahay, bagsak na kayo sa sofa. Puno ng gasolina ang tangke, pero hindi umaandar ang makina. Ang inyong 60 trilyong cells ay gutom. At higit sa lahat, at makinig kayong mabuti dito, ang vitamin B12 ay kailangan para gumawa ng nitric oxide. Ito ang susi para bumukas ang mga pinto ng inyong ugat. Para maging matigas at matibay ang inyong pagkalalaki, kailangan dumaloy ang dugo ng mabilis at malakas papunta doon. Mangyayari lang yon kung bubukas ang mga ugat. Kapag kulang kayo sa B12, walang nitric oxide, walang susi. Kaya kahit anong pagnanasa ng isip nyo, hindi sumusunod ang katawan dahil sarado ang pinto ng dugo. Hindi ito basta erectile dysfunction, kundi kahinaan ng ugat. Ito ang ugat ng problema. Ngayong alam nyo na ang rason, Alam nyo na hindi nyo kailangan ng milyon. Kailangan nyo lang ayusin ang spark plug. Anong inireseta ko kay Don Roberto? Itapon nyo ang mamahaling gamot at uminom nito. Ang sagot ay vitamin B12 supplement. Yung nabibili sa botika. Pero teka, baka sabihin nyo, meron na niyan sa multivitamin ko. Makinig po, iba ito. Ang multivitamin ay pang-maintenance lang. Ang kailangan nyo ay panggamot dahil kulang na kayo. Parang nagdidilig kayo ng tubig sa sunog gamit ang water gun. Hindi uubra. Ito ang reseta ko na hindi sasabihin ng ibang ospital. Una, bumili ng vitamin B12 na pure o solo, hindi kasama sa multivitamin. Hanapin ang dose na 1,000 mikrogramo. Bakit 1,000 mikrogramo? Dahil mahina na ang tiyan nyo,
10 hanggang 20% lang ang naaabsorb nyo. Kaya kailangan nating bahaanan ang katawan para masigurong may makakapasok na sapat. Parang pagdidilig gamit ang malaking timba dahil barado ang hose. Ligtas ba ito? Opo. Ang vitamin B12 ay water-soluble. Ang sobra ay ilalabas lang sa ihi. Hindi ito naiipon para maging lason. Pangalawa, ang tiyempo ay mas mahalaga. Inumin ito sa umaga, bago kumain o sa empty stomach. Bakit? Dahil ito ang spark plug. Simulan ang araw nyo nang naka-on ang makina. Pagising, inom ng tubig, inom ng B12. Huwag sa gabi dahil baka hindi kayo makatulog sa sobrang enerhiya. Ito ang sikreto sa likod ng pagbabago ni Don Roberto. Sa halagang barya, bumalik ang kanyang lakas. Sabi niya, "Doktora, salamat. Muli akong nagkaroon ng lakas sa umaga. Ilang taon ko itong hindi naramdaman." Pero hindi pa tapos. Kung hanggang dito lang kayo, kalahati lang ang epekto. Sinabi ko kay Don Roberto na 2 tableta. Isa sa umaga at isa sa gabi. Ito ang kukumpleto sa Golden Combination. Kung ang B12 ay para sa umaga, ito naman ang para sa gabi. Ito ang mag-aayos ng inyong katawan habang natutulog kayo para handa na ulit sa laban kinabukasan. Ano ito? At ano ang mga babala sa pag-inom nito? Ang pangalawang tableta ay magnesium. Baka isipin nyo, para sa panghinginig lang ng mata yan, ah? Hindi po. Ang magnesium ang chief mechanic sa gabi. Kapag tumatanda tayo at nai-stress, sira na ang preno ng katawan natin. Kahit nakahiga na, tumatakbo pa rin ang isip, sympathetic nervous system. Tensyonado ang kalamnan. Kaya hindi kayo makatulog ng mahimbing at pagod pa rin pagkagising. Ang magnesium ang una, magpapakalma sa inyong nerves. Papatayin ang switch ng mga isipin. Pangalawa, magpapaluwag sa inyong muscles para iwas pulikat sa gabi at relax ang balikat at likod. Pangatlo, at pinakaimportante, pinapalambot nito ang mga ugat. Kung ang B12 ang gumagawa ng susi, nitric oxide, para sa daluyan ng dugo, ang magnesium ang naglalagay ng langis sa pinto para madaling bumukas. Kapag malambot ang ugat, mabilis ang daloy ng dugo papunta sa inyong pagkalalaki kapag kailangan. Ang reseta ko kay Don Roberto: pulang tableta, B12, sa umaga. Puting tableta, magnesium, sa gabi. Paano inumin ang magnesium ng tama? Ito ang sikreto ng 35 taon ko. Una, sa gabi lang. Pagkatapos kumain ng hapunan o 1 oras bago matulog, nakakaantok ito. Huwag sa umaga. Pangalawa, dose. 400 miligramo ang ideal, pero magsimula muna sa kalahati o 1 tableta sa unang linggo. Sanayin ang tiyan. Dahil kung bibiglain, baka sumakit ang tiyan o magtae kayo. Dahan-dahan lang. Pangatlo, uminom ng maraming tubig. Kailangan ng tubig para mailabas ang sobra. Sinunod ito ni Don Roberto. 1 linggo lang, nawala ang insomnia niya. 2 linggo, gumaan ang pakiramdam sa umaga. 1 buwan, bumalik siya sa akin na iba na ang aura. Tindig militar at may ningning ang mata. "Doktora, parang himala. Lalaking-lalaki ulit ang pakiramdam ko tuwing umaga." Pero teka, may napaka-importanteng babala ako. Kung mali ang bibilhin nyo, sayang ang pera at baka makasama pa. Una, huwag na huwag bibilhin ang magnesium oxide. Mura ito, oo, pinakamura. Pero 4% lang ang naaabsorb ng katawan. Ang iba ay nagiging sanhi lang ng pagtatay. Ito yung ginagamit na gamot para sa constipated. Hindi ito ang kailangan nyo para sa muscle at nerves. Ang hanapin nyo sa botika ay yung madaling maabsorb, tulad ng magnesium glycinate,
citrate o chelated. Kahit mas mahal ng konti, sulit dahil pumapasok sa katawan. Pangalawa, sa mga may sakit sa kidney o bato. Kung kayo ay dialysis patient o mataas ang creatinine, bawal po uminom ng magnesium nang walang pahintulot ng doktor. Hindi ito mailalabas ng inyong bato at maiipon sa dugo na delikado sa puso. Magtanong muna sa doktor. Pangatlo, sa mga may diabetes na umiinom ng metformin. Ang gamot na ito ay humaharang sa pag-absorb ng B12, kaya mas lalo niyong kailangan ito. Pero kung malala na ang kakulangan, baka kailangan niyo ng injection galing sa doktor. Pang-apat, Tiyaga. May pasyente ako na uminom ng 3 araw at nagreklamo na wala daw epekto. Ang sabi ko, 70 taon kang kulang sa nutrisyon, gusto mo ayos agad sa 3 araw? Hindi ito magic. Ito ay pagbabago ng sistema ng katawan. Bigyan nyo ng 3 buwan. Dahan-dahan pero sigurado ang pagbabago. Una sa tulog, sunod sa sigla, at huli sa pagkalalaki. ngayon, may dagdag pa akong kwento. Hindi lang si Don Roberto. Si Principal Cruz, 72 anyos, retiradong guro, ayaw maniwala noong una. Doktora, makukuha ba sa bitamina ang pantanda? Kalokohan! Sabi ko, Principal, ang kotse kahit luma, kung walang langis, titirik. Lalagyan lang natin ng langis. Pumayag siya. 1 buwan ang lumipas, bumalik siya na nakangiti. Doktora, talo ako. Dati tanghali na ako nagbabasa ng dyaryo. Ngayon, 7:00 pa lang, gising na ang diwa ko at gising na rin ang aking katawan. Matagal na panahon na simula nung huli ako nakaramdam ng ganito. Si Mr. Santos naman, may-ari ng restaurant, laging galit at stress. Pinigyan ko ng magnesium. Bumalik siya, sabi niya, Dok, ang sarap ng tulog ko. At dahil kalmado na ako, hindi na ako mainitin ng ulo sa mga empleyado. At alam nyo, mas gumanda si Missy sa paningin ko. Bumalik ang pagtingin ko sa kanya. Nakikita nyo? Hindi lang ito tungkol sa sexualidad. Tungkol ito sa kalidad ng buhay, tulog, at pakikitungo sa pamilya. Pero may isa pa akong regalo sa inyo. Ang panghuling sikreto para maging perpekto ang epekto. Kung may makina na at may langis, kailangan siguraduhin na malinis ang daluyan ng gasolina. Kung barado ang mga ugat nyo dahil sa taba at kolesterol, balewala ang lahat. Ang solusyon? 1 kutsara ng perilla oil, langis ng perilla, araw-araw. Bakit perilla oil? Ito ang hari ng omega-3 galing sa halaman. Mas mabisa at mas ligtas kaysa sa fish oil na posibleng may mercury galing sa dagat. Ang omega-3 ng perilla oil ay parang drain declogger. Tinatanggal nito ang sebo at pamamaga sa loob ng ugat. Kapag malinis ang dugo at maluwag ang ugat, dadaloy ang lakas papunta sa inyong pagkalalaki ng walang sagabal. Ito ang kombinasyon. B12 para sa susi, magnesium para sa pinto, at perilla oil para sa malinis na daanan. Pero may babala sa perilla oil. Kung mali ang gamit, lason ito. Una, bawal initin. Bawal ipanggisa o iprito. Kapag nainitan ang perilla oil, nagiging oxidized o panis at nagiging lason sa ugat. Pangalawa, inumin ng hilaw. 1 kutsara sa umaga o ihalo sa kanin o sausawan. Basta wag lulutuin. Pangatlo, itago sa ref. Madali itong mapanis sa init at liwanag. Bumili ng maliit na bote na nasa maitim na lalagyan at ubusin sa loob na 1 buwan. Ayan na po ang kombinasyong himala. Umaga. Vitamin B12. 1,000 mikrogramo plus 1 kutsarang perilla oil. Hilaw. Gabi. Magnesium.
400 miligramo at siguraduhing hindi magnesium oxide. Gawin nyo ito. Hindi bukas, kundi simulan nyo na. Kayang-kaya nyo itong bilhin sa botika at supermarket. Mga Ginoo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin na may problema at sa lakas ng loob na ayusin ito. Huwag niyo nang hayaang lumipas ang isa pang gabi na puno ng panghihinayang at buntong hininga. Subukan niyo ng 1 buwan o kahit 2 araw lang muna. 3 bagay lang. At ipinapangako ko, sa muli niyong pagbangon, hindi lang katawan ang babangon. Babalik ang inyong dignidad, sigla, at ang inyong ngiti tuwing haharap kay Misis. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Kung nakatulong ito, pakipindot ang subscribe at like. I-comment sa baba ang inyong karanasan o kung ano ang una niyong susubukan, dahil ang desisyon niyo ay magbibigay lakas din sa iba. Hangad ko na ang bawat gabi niyo ay maging payapa, ang bawat umaga niyo ay maging masigla, at ang natitira niyong mga taon ay mapuno ng apoy ng buhay. Maraming salamat po.